Enjoy Alacdon. And this is Rikami Obedencia. And welcome to another episode of Tea and Thoughts. And today we have a very special guest coming from Dorso and one of the staff here in Lao Integrated Farm. Please help us welcome our guest. Hi everyone, I am Megan Dilante Alfonso, a third year college student currently taking a Bachelor of Science in Agribusiness Management from Davao Oriental State University, Baganga Extension Campus. It's nice to be here. Maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Jero Carlo Labajo and I am one of the staff here at Lao Integrated Farms Incorporated. Thank you for guessing us. Before ta mo proceed sa pinakaunang question, kanang Kuya Jero, pwede ba na mo pabalaan kanang anong naabot ka diri sa Lao? Okay, salamat ma'am sa ngutana no. So, unang-una, before ko diri nag-start og trabaho sa Lao Farm, nagtrabaho po ko sa ilahang bake shop which is ang Donabel Bake Shop. Then after that, wala na ako nagtrabaho, nag-close tong bake shop sa Digos, so sa Bansalan na lang. Then gikuha po ko dire as one of their staff pod nga mahimong kuan dire makatrabaho diri sa Lao Farm. So kaysa po yung nagkuha sa imong haya? So ang nag-contact sa kuha si Ma'am Donna which is ang CEO no dire sa Lao Farm. So, sa inyo ha, doon nga, food sa imo Megan is, kumusta ang experience diri sa Lao Integrated Farm? Kapag na po sa inyo. I must say na very layo kayo siya sa akong expectations jud. Kay katong nami sa sa Baganga, ang akong expect is more on like dili siya totally ingani ka broad ang buhaton, like very siya, tapos I've learned a lot of things and I experienced a lot of things na far na wala sa Baganga, no. So especially the climate, the temperatures here in Bansalan, makabag-ugay siya kay dito man sa Baganga kapag mainit, very init talaga siya, like 5 seconds ko pa lang nasa initan, murag sunog na imo kuan, balat. Dili sa Bansalan is katong first week na mo mi sa farm, ay sa vegetable, init kayo pero wala ko nabati. So murag nabaguhan jud ko, tapos kapag bugnaw ang weather, murag nga na. So mo na sa ang isa sa mga experience and of course isa sa mga memories na baunon ko pag uli sa Baganga. Ayan. Okay, Ako yan. sa kuha Opo. So experience. So I've been working here at Lao sa mag 1 year pa lang. Or 1 year na di ay. Sorry, 1 year na di atong July sa kataron? 13. July 30. Mga July 10 ko na employed diri sa Lao. So nindot ang experience, no? Nindot kaayo. And salamatan ko na ako because God orchestrated, ordered na makatrabaho diri and I've learned a lot sa mga Megan, no? Kaya dugay na ako, I've learned a lot of things here, especially sa working field nga ako ang ginatrabahuan, no? Sa pagtrabaho diri, lahi-lahi man kay naa ka diri, maging multitasker man jud ka, no? So, trabaho ko sa Vermicast. Anog bati ka ba man ang Vermicast? Yes. Ano bati ba? No? Alang magkuha og bati ma-separate. Yeah. And ang Vermicast man ato ang gina kanang fertilizer. Yep. No, sorry hangko. Fertilizer na to, organic fertilizer nga naa diri sa Lao. And mo na ako ang ginatrabaho. Then after that, naka-learn po ko, nagtrabaho po ko sa currently na ako dira sa Kandingan. So ako ang kakaon, ang nag-atiman, nag-care sa mga kanding. And nagkakuha sa ilahang mga manure. So one of the substrate po sa ato ang mga wati. Sa mga na ako ang trabaho. Handle with care sa atong mga hayupan. So mo na jud na imong usually work kuya or na jud kay specific task taga-adlaw? So napo ko'y task, no? One of those to sa akong trabaho. Then naga-data po ko. Ako po ang nagasulat kung saan ay condition sa atong mga kanding. And napunay ko'y another kuan po di ay, no? One of the task po na ako diri is mga gulay nga
gawas or gina-record na ko na unsa ang kinsa ang nagpalit, unsa ang nakuha o unsa ang mga kulang sa atong mga needs sa farm. So dapat jud no kay dili lang ka pag naa ka sa farm, dili jud ka Yes, maka-focus lang tama sa yun na. task no kay Yes. dapat jud kana flexible ka ba. Dapat kuan ka, Naruto ka ba? Times to times to times. So ikaw Yeah. Megan kanang dapat ba kay specific task kay intern man ka no. So naa jud ba ka nang ginahatag sa inyong head anang specific task taga adlaw or napay lain. Yes, of course. Nami tawag gani, weekly assigned areas wherein we get to experience different areas here in Lao Farm. First week na mo is na-assign mi sa vegetables, and second week is na-assign mi sa chicken, tapos sa kandingan. Pero I must say, out of all those assigned areas that I were in, sa kandingan ko, totally nang daghan ko na-learn. Kay through Sir Jero din, kasi medyo makulit magud ko mag-ask og question sa iyaha na, sir, nga ingani, ingana. So, sa specific task naman is, wala may ano sa mo Yes, ingana lang jud yung buhaton. Our instructor said na, if you have a chance to try everything, you get to try it. Kasi it's for your own good. That's the reason kasi na why we're here, kasi we get to experience new things and we get to learn new things na we can apply back home. And of course, in our everyday lives and in the future. Ganun. So tama jud bitaw. Kaya ako my experience is magamit nato Yeah, in the future. So sa dili pa mo taas ang atong chika. So ang pinakaunang question namo is nganong importante si agriculture in today's generation? Po Kuya and Megan. So, para sa ako, importante ang agriculture in today's generation, because first thing first is food and security. So, pag wala ang agriculture, possible ba nga makakaunta? Dili, no? So, need kaayo ang agriculture kay mao gyud na sila naga-provide sa atong mga pagkaon. So, and kana kuan na gyud nato sa atong sa basic needs nato, which is ang food, no? Sila gyud ang ato ang tagaan dapat ug importansya. And another thing is nganong kinahanglanon or important ang agriculture. It's because of environment, no? Environment nga naman kay kung wala ang agriculture, walay sa environment, walay naga-maintain ba, no? Paano mapanindot ang ato ang environment, no? Sila ang naga-study unsa pagyud nga mapatambok ang ato ang mga yuta o mapalami or mapanindot pa ang ato ang mga tanom, no? Mapatamis ang atong mga rambutan, mga durian. So sila na nagatabang. And aside from that, no, nagahatag pud sila ang agriculture pud, no, naga-study pud na sila unsay mga possible nato nga mga fertilizer nga dili ta makagasto og dako. So naga-study na sila about sa concoction. So parehas din sa farm. So naga-study diri og unsa ang gamiton para sa fertilizer nato nga dili ta madakan og gasto. So, dire sa farm, gagamit ta og FPJ, which is ang fermented fruit juice, which is good for kanang prutas, yeah. Taste enhancer siya. So, lingon pud ta og growth enhancer na pud ta FPJ, so fermented plant juice. So, mo na to gina-spray sa atong mga tanom para paspas og tubo. So, si agriculture importante kaayo. Mapara gyud mapalambo, mapanindot ang productivity o mapa-beautify pa gyud ma-beautify pa gyud or maging nindot or may gwapo ang ato ang mga tanom o atong mga yuta o katambok. Then aside from that, kuan pod, no? Agriculture is nindot pud karon kay ginatawag nga income. Na ang income sa agriculture. So tan-awon nimo na, no, daghan kaayo naging successful nagdato tungod sa pag-agrikultura. No. So kana say importante kayo kung gusto mo kuan sunod, no? Naagid sa agriculture ang future, nindot kayo pag na-expose ta sa agriculture, naadira gyud ang
nindot yung future po sa agriculture. Okay. I think mention naman siguro tayo Sir Jero, no? Pero I would like to keep it simple lang. As we all know, di ba, it's, agriculture is the backbone of our society. So without agriculture, we are nothing. And agriculture also sustains life. It helps, just like what Sir Jero said, na nag-ano din siya of opportunities for employees. Just like Lau Farm, di ba? Lau Farm is, been the gateway for people na kinahanglan og jobs or incomes. Yeah. Just like what Ma'am Bell had said last time. So, I'd like to give a shout out to Ma'am Bell. And kato, so, ang agriculture, all in all for me is like, yun, we are, like, it sustains us. It helps us to live a healthy life. Unang ang uban pod no moingon sila nga ang agriculture is tanom-tanom lang, Oh, yes, pero yeah, behind that daghang pud jud kayo kanang initiate ang ato ang mga farmers to para mapalambo, mapanindot ang mga katanuman, di ba? Tama jud kayo. So, in addition to the first question, kanang ngano kaya nga karon sa kanang younger generation god kanang hesitant sila, magduha-duha sila og take sa kurso nga agriculture. For me, kasi they are fed up with the expectation or like with the opinions of other people na ginaingon nga kuan kanang ang agriculture pag mag-indulge ka na is like more on tanom-tanom lang, ngana lang, murag nara ka sa field, murag wala kay purpose, wala kuan ang agriculture. Ako I can attest to that kasi I'll be a hypocrite if I say na ang agribusiness is my first choice, which is not talaga. Ang pinaka first choice ko talaga is malayo talaga siya sa agriculture. So I have other preferred course in my mind before. And then murag wala jud siya sa akong utok ang agribusiness. Nagkataon lang talaga na a little trivia na lang siguro na kuan kaning during the enrollment I was planning kasi to take criminology as my course sa college. Pero during the enrollment we were told na ang katong tawag ni ang slot sa criminology is gihatag sa other campus because duha ra man gud mi nag-enroll ako and my schoolmate sa high school. Dalawa lang kami nag-enroll and then our instructors, yung na-assign na instructor sa criminology sabi niya na transfer na daw sa other campus yung slot because mas daig daw or mas daghan daw ang nag-enroll dito. So mo to murag wala dili pud ko maka-enroll murag wala koy to enroll sa main campus which is located in Mati kasi due to financial restraints or like problems and families like wala pa ko dili ko anad mo dayo sa akong parents. So mo to murag ang second choice na ko ato is hospitality management pero I was ambot murag nag-push nagbira sa ako nga pag-agribusiness ana. So murag to murag layo man jud kayo ang agribusiness akong heart oy. Ingana kay murag akong utok jud ato is unsa may akong buhaton sa agribusiness murag agriculture man siya murag ingana jud akong akong mindset ato. And then that's why when I enrolled and when I got in sa nag-start na ang first sem, bulakbol kayo ko, murag dili ko ganahan mo sulod ba na mga times nga absent ko sa first classes namin especially 7 AM classes kasi wala jud ko drive to enter the class kasi murag jud dili jud ko ganahan. Not until nagsugod mi katong mag-innovate mig mga products and then i-market na mo ana. Dito na ko na-realize nga dili man di nga nilang ang agribusiness. Pero dili di siya focus sa agriculture lang. Dili siya focus sa isa lang ka concept, sa isa lang siya ka sa murag gitawag na branching ana. Broad kay siya na siya different sa agriculture and business like marketing So, daghan jud kay siya sa nga dito na ko na-realize. And then, eventually, I learned to love the course na ako karon and then, murag na-joy plan kasi when I was a kid talaga, murag, kanang na ako'y plano nga mag-start og business jud, like coffee business. Mao jud na ako sa akong mind. And then, kanang, na-realize na ko katong nagbuhat may business plan na,
tama din no, na ko plano nga mag-start og business no, ana-ana. Tas murag dito na ko na-realize na God has a purpose talaga na. Yeah. Murag mao di ay gikuan ko niya sa agribusiness kay because nalingawan ako or murag nakalimot ko ba nga kato di ay is gi-pray na ako before. Yeah. Tas murag answered prayer siya na hindi ko na realize because of the fact na I was focusing on something na Yes. I want without realizing na God is opening doors for me na murag kini ang i-take kay kani mao ni ang imong plano before and this is my answered prayer for you kana mao jud na akong na-realize today. And so I feel like younger generations are hesitant to take agriculture related courses because of the fact na kanang lagi ang idea nga Yeah. murag tanong-tanong lang, pero I can assure you guys agriculture is much more than that. Yeah. Agriculture is a much meaningful course to take. I mean everything is kuan man kaning worth it i-take no, pero ayaw jud ninyo i-degrade, ayaw ninyo i-look down ang agriculture because agriculture talaga is worth it to take talaga guys. And I can attest to that because I've been there. I've been in the situation before. I hesitated agriculture courses or like related courses. Pero now, I'm starting to embrace it and I embrace it totally talaga na pala. And I learned to love it and I learned so much things na murag wala ko na-expect nga ma-learn nako. So, kato, murag ayaw jud mo pagkuhan. Ayaw ninyo i-look down ang agriculture just because of like agriculture lang na. Dili siya lang. Agriculture siya. Kana. Sa imo ha po ya. So, yung So, mga sa ko, copy-paste na lang yun. Dito, no? I am also guilty with what Megan said kanina. Kay, mao gyud na. Naagi yung mga stereotypes ang mga tao with regards to agriculture. Pag agriculture, mao gyud na. Iguna-guna lang daw, limpyo pag makagraduate ka, mao daw na ang kuan. So, mao na siguro one of the reason why the students dili mo take na course kay tungod sa mga hungihong or ginaingon sa ilahang mga kaubanan no, but sa giingon ni Megan ganina broad kaayo na ginatawag nga agriculture, daghan kaayo opportunity where in fact no mato kag sa gawas no ang ginakuha baya gyud katong mga agriculture nga Yeah. mga student no, daghan kay opportunity nga makuha nato mo na nga sa gibili ni Megan. Don't degrade sa agriculture. Dili na siya agriculture lang, agriculture siya. Ang future na agad sa agriculture. Yes. So gaina is na mention Manila no nga si agriculture is dili siya agriculture lang Yes. kundi agriculture siya. So kung kamo makahatag mo og advice sa mga younger generation, unsa man to siya ang mga advice? So, para sa ko is mao to, dili nila i-discriminate kana nga course or agriculture. Just think kanang positive towards sa kana nga course kay daghan gyud kaayo og opportunities sa agriculture and ayaw og hesitate nga magkuha ana. So especially katong mga younger ones nato no nga naga-look kanang naga-decide pa lang kung unsa ilang kuhaon. I advise you nga magkuha to take the course nga agriculture. So kana ako ay pag-hesitate ay pagduha-duha kay naagid sa agriculture ang nindot nga oportunidad. Okay. So, for me, my advice siguro is that to everyone, especially to the younger generations na nagaplan nga mag-enter or mag-indulge into agriculture is that you must embrace it. You must embrace agriculture with an open mind. Yeah. And you should have a heart that is passionate to learn. Mm. And you must not only choose agriculture as a career, but also like you should have the drive to make a change and to contribute to a better life. So kana kung gusto ko mag-agriculture dili lang ka murag focus lang na agriculture lang kanila ako buhaton. Dapat ang imong mindset is how can I contribute? Yeah. How can I apply everything that I've learned to contribute for a meaningful life, especially here in our economy na
ang atong mga agriculture is often like nagakalimtan jud siya, just like what Rika mentioned kanina na ano jud kaning moral sila ang pinaka-least prioritize na Yeah, yeah. sectors or like branch of our here in the country, no. So murag kung tutuusin, agrikultura man gayud ang kuan, agriculture man gayud, especially the farmers, sila man gayud ang dako og contribution sa atoa, especially sa atong country. So murag kung mag-indulge ka og into agriculture, you must remember na dili lang siya agriculture. Ganun lang. As agriculture siya. And yun, just like what I said, always have a passionate heart. Yeah. Kasi when you have a passionate heart, you are eager to give and to learn many more things that will come to you along the way, and especially when taking up agriculture. So ayun. Yeah. You have mentioned earlier, Kuya Jero, that agriculture offers like sustainability, food security, and also good siya sa environment. So unsa man ang mga pamaagi nganong ang agriculture maka-offer siya og sustainability, nganong good siya sa environment, and nganong gahatag siya og food security sa mga tao. So, na-mention ko na ako kanina no, about sa food security, sustainability sa agriculture. So, nakaingon ko ato because here at Lao, no, we are produce and nag-promote yun ni dire of organic agriculture. Sa organic agriculture man gud, nindot kaayo siya nga way unlike sa conventional way because first thing first is health sa tao, no? Health sa tao makuan gyud is pag magamit ta og organic nga mga product yun, hindi gid siya makadaot yun sa tao, no? Unlike sa synthetic karon. And you know what? One of the major cause of the sakit is tungod sa atong ginakaon. So, ang mga tao, no, di ba? Mga cancer, yan na, like that. So, tungod sa ginakaon as well as, no, ang synthetic is mahal compared sa organic. Here at Lao, makaingon ni nga dili kaayong ni nagagasto because ang among mga raw mat sa among ang mga fertilizers, sa among mga spray, no, gina-spray sa tanom is made of organic and less ang gasto namo kay naaro man diri namo makita. Unlike sa mga synthetic, di mga mahal kaayo, ang sinako pa imong paliton. Dire, for example, kaning ginatawag namo nga pakaon sa mga hayop, kining fermented vegetables. So, mag-chop lang mi anang mga waste namo nga mga tanom like waste sa amo ang lettuce, so amo nang i-chop, then amo ang butangan og amo ang product ra gihapon nga cocoa sugar nga syrup nga waste. So ferment mo na siya 7 days, then after that pwede na namo siyang ipakaon sa mga pato, sa among mga manok, even sa baboy, and even sa among mga kuan, mga binuhi diri. So indot kaayo siya at kung mag-ingon po ta og spray sa mga tanom. So, pinasprayhan naman na siya og FFJ, no? Sa mga prutas. FFJ, fermented fruit juice, which is good for taste enhancer, no? Na mulindot, mulami ang imuhang mga tanom pag ma-sprayhan nimo ana. So, kana. And, maingon po ta og fertilizer, nagagamit mi og vermicast na fertilizer which is organic gihapon, no, from waste sa ato ang vermi. So amo nang gina-collect, then mo nang among ginabutang sa amo ang mga tanom, and makita gyud namo nga nindot pud ang resulta. Ug sa organic pud, sa paggamit po namong vermi, wala man gud pud overdose, unlike sa mga synthetic ba nga as time goes by nga sige ka gamit ana malaos ang kuan mga tanom, malain ang resulta. Ug as time goes by pa gyud ang imuhang tanom, sige nimo gamit og mga synthetic nga mga product, ang ano sa soil, ang condition sa soil magkakuan siya, tawag na kanang acidic siya ba. So mo na nga pagtanom na pud nimo, dili na kayo siya productive jud, hindi na ka productive because kuan mo na ginahatag sa synthetic nga mga product. So sa organic
wala siya overdose bisan pagkapila nimo butangan og mga fertilizer nga vermicast. So tambok gyud gihapon ma-restore ba mo to ginaingon ako ganina sa environment no. Ma-restore gyud mas manindot pa gyud ang forma sa imong mga tanom ug sa imong mga prutas. So kana ang amo ang makaingon gud ko nga sustainability and nindot siya nga pamaagi sa agriculture, ang organic agriculture. So before ma-end atong chika, so na ba mo i-add na message or shout out sa mga atong viewers? Okay, so I would like to take this opportunity to give a shout out to my parents, to my mamang and papang, to my siblings, Miguel, Maricor, and Mayan, and of course to all my friends in Baganga, and to my friends here in Naadik na kasama ko sa Bansalan, and to of course, our faculty and staffs in Dorso, Baganga. A special mention to Sir Israel Obidencio, our program head, and Ma'am Purisima Tampus, our campus coordinator. Thank you so much po for bringing us here. Kay we have learned so much, and I hope that I could instill those lessons that I got here in the future. And of course, pag uli na ako sa Baganga. So, ayan lang po. So ako po no, I would like to take this opportunity to thank you all of you no Yes. nga nag yes amo adere no, this is my first time to be in a podcast. And salamat kayo and sa inyong sumusunod agad nga mga podcast if naapaman and kada sa inyong kurso nga ginatake and the Lord will good no, sustain pa gyud sa inyong kurso and kana and shout out sa ako ang pamilya nga nada sa Kabigin, Aplaya, chapter 7-A and sa akong mga ka-churchmate dira no. Shout out sa Kamigil Family Church and sa akong mga kaubanan nga makakita ani nga podcast no. Ako pang gi-shout out ang Lao Integrated Farms Incorporated nga mga staff, mga admin and ay kuan pod kang Ma'am Donna and Ate Anin, Sir Timot and Kuya JL. Shout out ko sa ila. God bless you. So, thank you so much guys for accept sa mo ang invitation nga mag-guest sa podcast karon. And dagan gimik na learn about sa agriculture and kuan kanang overall yes, about sa kuan organic ano. So, salamat kayo guys sa kuan chika-chika na. Yes. Salamat sa tayo. Yes. Unta nga daghag mga kanang mabalaan, daghag mga kanang ma-learn ang ato ang mga viewers sa inyong mga answers no. Naunta dili sila mag-hesitant jud to take up agriculture because helpful kay siya sa future. And thank you so much kay God bless. Thank you. Basta Life is amazing with organics. Yay! Yay!